Kumusta, mahal kong kapatid? Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasain nyo ngayon at sa buong inyong pamilya. Amen? Ako si Preser Antonio Jr. at lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa bagong pagkakataon. May inihanda akong espesyal na mensahe para sa iyong puso. Alam ko na kapag nanonood ka ng mga video ng panalangin sa umaga o gabi, gusto mong makakuha ng sagot at salita na magpapalakas sa iyong kaluluwa. Mga kapatid, ngayon madalas tayong pumupunta sa simbahan pero umaalis na gutom sa espiritu at parang may kulang, hindi ba? Mga kapatid, ang sikreto ay nasa salita. Maaaring may kilos ng Espiritu Santo o gawaan ng Diyos, ngunit pangunahing siyang kumikilos sa pamamagitan ng salita. Dahil ang salita ang sumasaway sa atin, ito ang nagtuturo sa atin, ito ang nagbababala sa atin, ito ang nagbibigay ng babala tungkol sa mga panganib na maaaring mangyari sa ating buhay, hindi ba? At ngayong araw, habang humingi ako ng mensahe sa Diyos at malinaw niyang ipinakita sa akin ang mga bagay na dapat nating pag-ingatan habang naglalakbay dahil lahat ay nagsisimula ng maayos, tama ba? Sa katunayan, sinasabi sa Biblia na mas mabuti ang katapusan ng lahat ng bagay kaysa sa simula dahil ang katapusan, mga kapatid, ito ang magpapatunay kung tayo pumasa sa pagsubok, natapos ang takbuhing Kristiyano at nainggatan ang pananampalataya. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa pagtatapos ng kanyang buhay. Kaya ilang tao na, 'di ba? Mga dating kasama sa paglalakad, kasama ang Diyos, pero ngayon lumayo na. Ipapakita ko sa iyo ang maliit at malaking detalye na gumagawa ng malaking kaibahan dahil ito ang dahilan kung bakit marami ang hindi nakakatagal hanggang huli. Mga kapatid, sinasabi sa Biblia sa Kawikaan 25, talata 28 na tulad ng isang lungsod na wasak at walang pader, ganoon din ang isang tao na hindi marunong magpigil sa sarili, hindi marunong magkontrol. Tingnan mo, ipapaliwanag ko ang batas tungkol sa detalyeng ito. Ngayon, magbibigay ako ng ilang halimbawa sa Biblia para ipakita na kahit ang pinaka-espiritual o pinaka-pinahiran ay maaaring madapa at hindi matapos ang kanilang takbuhin. Gaya ng sabi ko sa iyo, mula sa mga kawikaan, di ba? Sa Kawikaan 2:45-28, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay napapahama dahil gumagawa siya ng desisyon at nagsasalita ng hindi iniisip at tumatanggap ng responsibilidad na pinagsisisihan sa huli. Kapatid, isang araw may binatang lumapit sa akin at nagkwento tungkol sa relasyon niya na nasa ayos naman sana ang lahat. Sabi niya, Pastor, pakiusap, tulungan ninyo po akong maintindihan kung saan ako nagkamali. Ikinuwento niya na may nakilala siyang dalagang matagal niyang ipinagdarasal na gusto lang niya ang taong talagang galing sa Diyos at ayaw na niyang makipagrelasyon sa iba. Doon lumitaw ang isang dalaga na taga-simbahan at matatag sila. Pagkatapos, naging magkasintahan sila, sobrang saya nila. Lahat ng nakakakita sabi nila, ang ganda ng pares nyo. Lahat ng kailangan para sumaya ay nasa inyo at kahanga-hanga kayong magkasintahan. At sila, di ba? Hinahanap nila ang Diyos, pumupunta sa prayer vigil. Pero noon, wala pa silang kakayahan mag-propose o magpakasal. Sobrang bata pa sila. At dun nga, bigla na lang, sandali lang, ipapaliwanag ko, bigla na lang mula gabi hanggang umaga, nagsimula ang mga away, nagsimula ang pagdududa, nagsimula ang selos, itong relasyon na ito, di ba? Tapos, tayo pupunta tayo doon. Ayan, tayo pupunta doon, tapos lumalagpas na sa limitasyon. At ayun, si babae sobrang nagdududa sa kanya palagi, sobrang kapit. Alam mo yung selosong relasyon? Sinabi niya na kahit saan siya pumunta, kailangan niyang sabihin kung nasaan siya at anong oras aalis. Hindi lang basta magpaalam. Kailangan niya ipakita lahat, alam mo yon? Lahat ng detalye naging parang kulungan na para sa kanilang dalawa hanggang dumating yung araw na nag-away sila ng matindi, sobrang pangit ng away at nagdesisyon silang maghiwalay. Ngayon, may iba ng kasama yung babae pero siya nananatiling single. Pero sobrang sugatan, maraming iniwang marka sa buhay nilang dalawa, umabot pa sa mga maliliit na pisikal na pananakit, kurot, sampal. Sa madaling salita, yung lalaki, sobrang lungkot, lumapit sa akin. Tinanong ko agad, "O kuya, ganito gawin mo. Huminto ka at pag-isipan ang nangyari." Bago pa man nangyari ang mga unang pagtatalo, nagkaroon na ba kayo ng physical na relasyon? Madalas ba kayong naglalambingan? At ang sabi niya, Pastor, alam mo naman kung paano yun, di ba? Inakala ko na, naiintindihan mo ba kapatid? Sa madaling salita sinabi niya, Pastor, hindi ko kinaya, Pastor, hindi ko napigilan. Pastor, hindi ko napigilan. Hindi ko napigilan. Hindi ko nahintay ang kasal.
kasi ako at siya naging biktima kami, ganyan. At nauwi kami sa may nangyari. At sinabi ko, kapatid, ayan, inunahan ninyo ang Diyos. Ayon sa Biblia mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos hindi para sa kasalanan, kundi sa banal na buhay. Habang nakikita mo dyan, naroon ang presensya at kabanalan ng Diyos. Inilalagay niya ang kanyang kamay. Hindi ko sinasabi mga kapatid na lahat ng relasyon na natapos ay dahil doon o nagiging mabigat ang kamay o pinarurusahan tayo ng Diyos. Ang gusto kong sabihin mga kapatid ay ang kasalanan talaga ay nagdudulot ng mga konsekwensya, alam mo? Mahalagang ingatan ang sarili para sa Panginoon, hangaring mamuhay ng may kabanalan at alamin ang iyong mga hangganan. Yang gawain na laging nakikipag-French kiss at magkayakap. Naalala ko nung magkasintahan pa kami ni Thais, nanood kami ng pelikula at minsan naglalagay ng kutson, alam mo yon, para manood habang nakahiga pero di kami sabay nahiga sa kutson. Mga kapatid, minsan talagang walang tao ha? Minsan walang tao mula sa pamilya niya at sa amin. Pero nag-ingat pa rin kami, gets mo? Kaya sobrang sulit magtiyaga sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kasama na dyan, sabi sa Biblia sa Hebreo 10, 36 na dapat tayong magtiyaga. Dahil pagkatapos nating magawa ang kalooban ng Diyos, matatanggap natin ang mga pangako niya. May mga pangako ang Diyos sa lahat ng kanyang anak. Pero ang tanong, sino ang handang magtiyaga, talikuran ang laman at magbayad ng halaga na hindi maikukumpara sa halagang binayaran ni Jesus? Syempre, at sinasabi pa nga sa Biblia sa mga Hebreo, Kabanata 2, na si Jesus ay nagbayad ng halaga gamit ang kanyang dugo. At siya ay nagtiyaga, nakatingin sa bagay na hindi pa nakikita ng kanyang mga natural na mata, nakatingin siya sa pangako. Kwento ko lang ito sa inyo, sandali lang. Ang nag-iisang talata na tumatak sa buong buhay ko bilang binata noong panahon ng tipanan, na tumulong sa akin magtiyaga hanggang sa kasal. Doon sa Daniel, Kabanata 1, talata 8, sinasabi na matibay na nagpasya si Daniel sa kanyang puso. Hindi niya hinayaang madungisan ang sarili sa pagkain ng hari at sa handang iniaalay sa mga demonyo. Nakakulong siya at dinala bilang bihag sa Babylonia. Kaya si Daniel, matibay ang pasya niya sa puso. Nang nabasa ko yan mga kapatid, naisip ko, andito na pala. Ito ang sikreto oh. Dapat matibay ang desisyon mo sa gusto mo para ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Dahil kung wala kang matibay na desisyon, mga kapatid, kapag dumating ang panahon ng disyerto, panahon ng paghihintay at dumating ang mga tukso, doon ka matutumba. Kung hindi ka pa nakapagpasya ang gusto mo sa buhay, amen. Kaya sisimulan ko na ang mensahe. Tingnan mo, napaka-interesante ngayon at ipagdarasal kita. Gusto ko talagang baguhin at palakasin ka ng Diyos at iparanas sa iyo ang lahat ng pangakong inihanda niya para sa iyo. Alleluia. Kaya magsimula na tayo, gusto ko lang hiling in, saglit na i-click mo dito sa ibaba ng video, ayan yung button na mag-subscribe. Sa tabi nito lalabas ang isang kampanilya, napakahalaga na i-click mo yon at piliin ang option na lahat. Tingnan mo muna dyan, kasi sa ganong paraan matatanggap mo agad ang mga susunod na video na ilalagay ko. Ayos ba? Sige, tara na! Mga kapatid, nais ko kayong kausapin tungkol sa ating puso. Kung iisipin mo, sinasabi sa Biblia na ang puso ang pinakadayain sa lahat, may sakit ito na hindi magagamot. Ibig sabihin, hindi mo dapat palaging sundin ang mga nais ng puso mo. Kasi kung gagawin mo yon, mapapahamak ka, masasaktan ka. Tama ba? Marami namang halimbawa ang Biblia, di ba? Nang mga tao na alam na nila ang dapat gawin, may nakahanda na silang landas, handa na. Ginawa na ng Diyos ang pangako, pero sa kalagitnaan ng daan, nataranta sila at sinira nila ang lahat. Maraming naniniwala na nangyayari ito dahil kulang sa pananampalataya. Sabi ng iba, kung mas malaki lang pananampalataya ko, sana naghintay ako. Mga kapatid, ipapakita ko sa salita ng Diyos na kadalasan, hindi kakulangan ng pananampalataya ang problema, kundi kawalan ng pasensya. Nawawalan ka ng pasensya dahil iniisip mong may kailangang gawin agad. Ngayon, sisilipin natin ang ugat ng problema para maintindihan kung bakit tayo nagkakamaling magdesisyon. Ikinuwento ng Biblia ang bayan ng Israel sa disyerto noon. Naalala mo ba yon? Iniligtas sila ng Diyos mula kay Paraon sa pamamagitan ni Moises, isang himalang madalas ikwento sa Biblia dahil sa lalim nito. Yun ay tumutukoy sa dati nating buhay, ang buhay sa kasalanan. Kaya, tumawid tayo sa dagat na pula at kumasok tayo sa isang yugto kung saan sinusubok tayo. Ganon ang buhay ng Kristiyano. Dati tayong mga alipin ng kasalanan ng dyablo. Akala natin may kalayaan tayo, pero sa totoo lang, nakatakda tayong mabigo.
ang pagkakahiwalay sa Diyos hanggang itinaas ng Panginoon ang tagapagligtas, di ba? Sa lumang tipan, si Moises yon at ngayon si Jesus Kristo para sa atin. At marami talaga silang pagkakatulad, di ba? Pwede ko itong talakayin sa ibang video, pero pinalaya tayo ni Jesus mula sa dyablo at kasalanan. At ngayon, hinahayaan niya tayong dumaan sa disyerto bago makapasok sa lupain. Prometida. A terra prometida. Siyempre, ito ang buhay na walang hanggan kasama si Jesus at kinakatawan din ito ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Sabi ng Biblia, dapat tayo magtiyaga dahil matatanggap natin ang mga pangako ng Panginoon matapos sundin ang kalooban ng Diyos. At may isang talata dito sa Awit 106 simula sa talata 2 na nagsasalita tungkol sa bayan ng Israel. Tingnan mo ang sinasabi ng Biblia, matapos silang tumawid sa dagat, sila ay naniwala sa kanyang mga pangako at umawit ng papuri. Pero agad nilang nakalimutan ang ginawa ng Diyos at hindi na sila naghintay sa kanyang plano. Dahil sa matinding pagnanasa sa disyerto, sinubok nila ang Diyos sa mga tuyong lupaing iyon. Amen. Tingnan ninyo mga kapatid, sa talata 2, malinaw na sinabing naniwala sila at matapos mabuksan ng dagat, umawit sila ng papuri. Si Miriam, kapatid ni Moises, kinuha ang pandereta at tumugtog kaya kumalat agad ang papuri sa buong bayan at namangha silang lahat, di ba? Dahil iniligtas sila ng Diyos mga kapatid, sa kamangha-manghang paraan, tunay na dakila ito. Pero pagkatapos noon, agad nilang nakalimutan ang ginawa ng Diyos at hindi na sila naghintay para malaman ang susunod na plano. At bakit hindi sila naghintay? Sabihin mo, naintindihan mo ba kung bakit hindi sila naghintay? Sabi ng Biblia, dahil sila'y nadominahan ng katakawan. Ngayon, gusto kong mag-ingat ka na hindi lang ito basta yung kagustuhang kumain ng marami. Sa espiritual na konteksto, ang katakawan ay pagnanasa na mas malakas sa kayang tiisin ng tao, isang gana na hindi tinatanggap ang hindi bilang sagot. Naintindihan mo? Dahil dito, hindi ito marunong maghintay. Ito ang gutom ng kaluluwa na gustong gumawa ng bagay na madalas alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos, tulad ng sexual na pagnanasa na nabanggit ko tungkol sa lalaking iyon. Ang pagnanasa na hindi maghintay sa tamang panahon ng kasal at pagkatapos ay nauwi sa pagkakaroon ng pagsisisi, sugat. Minsan, ito ay kasakiman na gustong mabilis kumita nang hindi dumadaan sa marangal na trabaho. Nauuwi ito sa panloloko, utang at sugal, di ba? Na nakikita natin sa internet at may mga tao na naniniwala na yayaman sila dahil doon mga kapatid at dahil dito nasisira ang buong pamilya. Alam mo, nalungkot talaga ako nitong mga nakaraang araw. May napanood akong isang patotoo, di ba? Isang lalaki ang nag-record ng audio para magpaalam sa asawa niya. Sinabing tatapusin na niya ang buhay niya dahil sa pagkakabaon sa utang sa sugal at ginawa nga niya ito. Mga kapatid, nagkautang siya ng mga 12,000 riyal at hindi niya kinaya ang ganong pressure dahil wala siyang mapagkukunan ng pera at hindi niya nasabi sa amo niya, ginamit pa niya ang pera ng amo niya. Kaya mga kapatid, napakalungkot ng pagkaalipin na dinadala ng demonyo. Alam nyo, mag-ingat kayo sa mga alok na yan kasi baka mapahamak ang buhay nyo. O kaya naman, di ba? Itong gutom na naging dahilan para matukso ang bayan ng Israel, pwede ring maging gutom natin na matanggap na mahalin ng iba, hindi ba ganon? May mga taong kahit alam nilang hindi galing sa Diyos ang isang bagay, hindi pa rin tumatanggi sa relasyon dahil sa takot. Tuwing Sabado ng gabi, natatakot silang mag-isa at manatiling walang asawa at hindi kayanin ang kalungkutan. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa ganitong pagnanakaw na sanhi ng gutom, di ba? Hindi talaga matiis. Doon, ipinapapalit natin ang plano ng Diyos na nangangailangan ng panahon para mahinog sa panandaliang kasiyahan at mahirap ang leksyon pero kailangan ito. Ang hindi marunong maghintay ay madalas napapakawalan ang mas magagandang biyayang bigay ng Diyos. Nakakalungkot makita ang mga tao na ipinagpapalit ang tiyak sa hindi sigurado dahil sa takot mga kapatid. Dahil sa katahimikan ng Diyos, maraming tao ang minamadali ang mga bagay dahil hindi agad sumasagot ang Diyos. Mga kapatid, baka tahimik ang Diyos bilang pagsubok sa atin, sinusuri niya ang ating puso dahil ganoon talaga siya, di ba? Gusto ko lang magbigay ng halimbawa para maintindihan mo ang kahalagahan ng panahon ng paghihintay para sa tagumpay man o sa pagkatalo.
Ikukuwento ko sa iyo dito ang tungkol kay Haring Saul. Alam kong narinig mo na siguro siya. Siya ang unang hari ng Israel na una siya kay David. Sinasabi sa Biblia na ang mga Filisteo, matitinding kaaway, ay laging nakikipaglaban sa Israel at ngayon ay handa ng umatake. At si Saul ang hari noon at noon ay naroon si Samuel na propeta at pari. At sinabi na ni Samuel kay Saul ganito, "Maghintay ka ng 7 araw at pupunta ako sa iyo para ialay ang handog sa Diyos bago harapin ang labanan." Nagbigay si Samuel ng petsa at oras at sinabi niyang hintayin ang tamang panahon at hindi ka mabibigo, ibibigay ng Diyos ang tagumpay sa iyo. Pero noon, ang pare lang ang pwedeng mag-alay ng handog, ibig sabihin ang hari. Hindi niya pwedeng gawin yon kahit kailan. Pero tingnan mo ang nangyari. Sa unang Samuel, Kabanata 13, talata 8 hanggang 12, ganito ang sabi. Naghintay si Haring Saul ng 7 araw, ang panahong itinakda ni Samuel. Pero hindi dumating si Samuel sa Gilgal at nagsimulang magsikalat ang mga tao ni Saul. Iniutos niyang dalhin ang handog na susunugin at para sa kapayapaan at si Saul ang naghandog ng mga ito. Kakatapos lang ni Saul sa paghahandog, dumating na si Samuel. Agad sinalubong ni Saul si Samuel at binati siya. Ngunit tinanong ni Samuel, "Ano ang ginawa mo?" Sabi ni Saul, "Nakita kong nagsisimula ng magsikalat ang mga sundalo at hindi ka pa dumarating sa oras." Mga kapatid, unawain natin ang tagpong ito para maintindihan ninyo ang bigat ng ginawa ni Saul. Mapapansin natin na si Saul ay sumunod lang hanggang isang punto dahil tumingin siya sa paligid. Malapit nang matapos ang oras pero di pa tapos ang ika-7 araw at wala pa rin si Saul. Lalo pang lumalala dahil nagsimulang magsikalat ang mga sundalo ni Saul, kanya-kanya na silang umalis. At ngayon, gusto kong isipin mo ang pagkadesperado ni Saul dahil si Saul, mahilig talaga siya sa kasikatan. Gusto niyang suportahan at panigan siya ng mga tao. Kahit noong si David, hindi pa siya hari noon, ang nakaupo pa sa trono ay si Haring Saul. Nagselos si Saul kay David dahil napansin niyang mas gusto ng lahat si David. At napupunta na dito ang atensyon na dati ay kay Saul. At alam na natin ang naging wakas, di ba? Matagal na hinabol ni Saul si David. Maraming beses dahil talagang namumukod tangi si David pero sa pagkakataong ito, nagsimulang matakot ng husto si Haring Saul. Natakot siyang makalimutan. Natakot na kung wala siyang gagawin, mawawala sa kanya ang kontrol. Lahat ay aalis at siya'y mamamatay. Pero mga kapatid, ang takot ay nasa isip lang at karamihan sa kinatatakutan natin ay hindi naman nangyayari. Sa totoo lang, hindi ako ang nagsabi niyan. Kailangan niyang umuwi, kaya kailangan din niyang umalis. Sa 80% ng inaalala natin ngayon, hindi naman talaga nangyayari ang mga iyon. Nataranta si Saul kaya gumawa siya ng sakripisyo para pigilan ng mga tao, sinuway niya ang direktang utos ng Diyos. Dahil sa takot niyang maiwan mag-isa at mawalan ng suporta mga kapatid, nagbayad siya ng napakataas na halaga. Sinabi ni Samuel na pagkatapos noon, tuluyan nang mawawala sa kanya ang kanyang kaharian, kaya nawala kay Saul ang korona. Hindi dahil mahina siya sa labanan, kundi dahil inisip niyang matagal si Diyos, kaya kumilos siya ayon sa sarili niyang gusto. At marahil naririnig mo ang sinasabi ko sa iyo ngayon at iniisip mo, "Pero, Pastor, nagawa ko na yan. Nagpadalos-dalos ako at ngayon inaani ko ang masasamang bunga." Ibig mo bang sabihin wala na akong pag-asa? Di na ako mapapatawad o maliligtas? Mga kapatid, alam kong natatakot tayo, pero tingnan ninyo, natututo tayo sa mga halimbawa sa Biblia para maiwasan ang pagkakamali. Hayaan ninyong ipaliwanag ko, noon, nabubuhay sila sa ilalim ng batas at kapag sumuway ka, pinapaparusahan ka, literal. Pero nang dumating si Jesus sa mundong ito, si Jesus ang nagbayad ng sakripisyo para sa atin. Si Jesus ang nagsakripisyo, siya ang tumanggap ng parusang nararapat para sa atin. Ngayon, nasa panahon ka ng biyaya, pero hindi ibig sabihin malaya ka nang gawin ang lahat ng gusto mo. Pero lahat ng parusa, lahat ng bagyo, kung baga, ay dumating sa buhay ni Jesus lahat ng masasamang panahon. Ngayon, pwede kang humingi ng tawad at magpakumbaba sa Diyos at patatawarin ka niya dahil siya ay tapat at makatarungan para patawarin at linisin ka. Bakit siya makatarungan? Dahil ang katarungan, ang bigat ng galit ng Diyos ay dumating na sa kanyang anak. At kapag naniwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, ngayon ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng proteksyon. Kaya, ang kailangan mo lang gawin ay magsisi ng taos puso sa iyong mga kasalanan, humingi ng tawad at bumangon muli
at tumigil ka na rin ha. Sa pagluha at pagkalugmok, maniwala kang binibigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Aleluya, papuri sa Diyos. Kaya manalangin na tayo. Pero gusto ko lang ikwento pa ang isa pang detalye na naalala ko dito mula sa isa pang kwento sa Biblia para ipakita sa iyo na kailangan mong mag-ingat sa mga minamadali mong desisyon. Alam mo yung biglang damdamin na dumarating kapag mag-isa ka? Lalo na kapag maganda pakiramdam mo at gusto mo mag-relax. O kapag dumadaan ka sa matinding pangangailangan at naiisip mo ito, kailangan kong gawin ang bagay na magpapasaya at magbibigay ng ginhawa sa akin kahit sandali lang. Sa huli, 'di ba? Nararapat lang ito sa akin. Ang dami kong pinagdadaanan, 'di ba? Nararapat lang na magkasala ako ng kaunti dito at doon. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Babasahin ko lang sa iyo ang isang bahagi na nasa Genesis 25, bersikulo 29 hanggang 34. Ganito ang sinasabi Habang nagluluto ng nilaga si Jacob, dumating ang kapatid niyang si Esau mula sa bukid, pagod at gutom. At sinabi ni Esau, anong silbi ng buhay? Makakatulong ba? Makakatulong ba ito para gumanda ang buhay ko? Makakatulong ba ito para mapabuti ang pulang sabaw na yan? Sabi ni Esau, mamamatay na ako. Ano pa silbi ng karapatan ng panganay? Sinabi ni Jacob, sumpahan mo muna ako. Kaya sumumpa siya at ipinagbili ang karapatan bilang panganay kay Jacob. Pagkatapos, naghain si Jacob kay Esau ng tinapay at nilagang lentehas. Kumain siya, uminom, tumayo at umalis. Kaya't hinamak ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Amen? Mga kapatid, alam ko na maraming tao dito ang hindi masyadong nakaintindi, pero ipapaliwanag ko ito sa inyo sa pinakasimpleng paraan na posible. Makikita natin dito sina Jacob at Esau na magkapatid. Si Jacob ay napakatuso, sa totoo lang, nandaya siya dito. Naghahanda siya ng ulam na lentil, isang nilaga, nang dumating ang kanyang kapatid na si Esau mula sa bukid. Isang mga ngaso siya dumating at naamoy ang lahat. Sabi niya, alang-alang sa Diyos, bigyan mo ako ng kaunti niyang pagkain. Sabi ng kapatid niya, ibibigay ko lang ito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. At para sa iyo na hindi alam kung ano ang karapatan ng panganay, nung panahon na yon, ang panganay na anak na si Esau, siya ang tumatanggap ng dobleng bahagi ng mana at ang pinakamahalaga, siya rin ang nagiging pinunong espiritual ng pamilya, ang pari ng tahanan. Tumatanggap siya ng napakaraming biyaya na tumatagal habang buhay at para sa susunod na henerasyon. Isa itong kamangha-manghang espiritual na bagay, pero dahil sa sobrang gutom ni Esau, naisip niya, alam mo, isusuko ko na lang ang karapatan ko bilang panganay dahil wala naman itong silbi at makukuha ko pa sa hinaharap. Ipagpapalit ko na lang ito sa mangkok ng lentilhas, total hinihingi naman ito ng kapatid ko dahil gusto ko lang mapawi ang gutom ko. Mga kapatid, kumain siya mula sa mangkok na yon, napawi ang kanyang gutom at sinasabi sa Biblia sa Bagong Tipan na umiyak siya ng labis dahil gusto niyang mabawi ang kanyang karapatan bilang panganay pero hindi na ito posible. Kaya, kailangan nating matuto mula sa mga pagkakamaling ito mga kapatid para hindi tayo mahulog sa parehong patibong. Naiintindihan nyo? Alam mo yung mga oras na naiisip mong hindi mo na kaya. Sobra na ang paghihintay mo at hindi mo na kaya maghintay pa kahit isang minuto. Mga kapatid, sa oras na yon, kailangan nating lumuhod, kailangan nating manalangin. Diyos, pakiusap, tulungan niyo po ako, Panginoon, iligtas niyo po ako, ilayo niyo po ako sa tukso na ito. Alam ko maraming nagtatanong, Pastor, kailangan ko mag-ingat sa minamadali, pero paano ko mapagtatagumpayan ang matinding pagnanasa na ito? Madalas gusto ko nang sumuko, madalas hindi ko na talaga kaya. Mga kapatid, ang sikreto ay tumingin tayo sa pangako, hindi sa pinggan na iniaalok ng kaaway. Naiintindihan nyo? Kailangan nating tandaan na hindi kailanman nahuhuli ang Diyos. Mag-isip ka muna sa parehong kaso na ikinuwento ko sa iyo, yung kay Saul at itong kay Esau ngayon, di ba? Nauwi ito sa pagpapalit ng biyaya kapalit ng pagkain. Sa parehong kaso, pareho silang nag-isip na hindi nila kakayanin. Hindi ko na kayang maghintay. Pareho silang nakatuon sa kasalukuyan, naiintindihan mo? Ang mananampalatayang nabubuhay lang ngayon ay ipinagpapalit ang walang hanggang halaga at biyaya na inilalaan ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ibinibigay lang ng Diyos ang gusto niyang ipagkaloob matapos subukin ang ating pananampalataya, samantalang ang dyablo agad-agad niyang ibinibigay ang lahat. Mag-ingat sa mga bagay na biglang dumarating at parang kailangan agad desisyonan. Baka mawala ang pagkakataon. Mga kapatid, huwag kumilos ng hindi muna nananalangin. Amen? Dati, natutunan ko yan sa mahirap na paraan. Ngayon, mas nakikinig ako sa payo ng asawa ko. Ginamit siya ng Diyos para magising ako.
pwede ka ring matuto mula sa iba at sa mga halimbawa salita ng Diyos. Amen? Tayo'y manalangin na yon. Kung naantig ka sa salitang ito, magkomento ka dyan kahit hindi mo. Ginagawa ito para matulungan ang YouTube na maikalat sa mas marami. Kapag nag-like ka, natutulungan ding malaman ng YouTube na ito ay family-friendly content. Amen? Sa pagtatapos ng panalangin, paki-share ito. Maraming nangangailangan makarinig ng ganitong salita at maaari kang gamitin ng Panginoon para pagpalain sila. Pumikit ka na at manalangin, purihin ang Diyos. Panginoon, Diyos at Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa araw na ito. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa hangin na nilalanghap namin at sa patuloy mong pagbibigay ng panibagong simula. Diyos, salamat sa buhay ng bawat kapatid na nakikinig ngayon. Alam kong hindi aksidente ang pag-click nila sa video na ito. Ang iyong banal na espiritu ang nagdala sa kanila rito para marinig ang katotohanan ito. Ama, kaya naman sa mga sandaling ito, nais kong iharap sa iyo ang kanilang mga puso. Diyos, alam mo ang gutom na nararamdaman nila, hindi lang gutom sa pagkain, kundi ang gutom na makita ang mga bagay na mangyari, ang gutom para sa katarungan, ang gutom na magkaroon ng kasama sa buhay, ng katuwang, at ang makita na may magbukas na pintuan sa larangan ng pananalap. Panginoon, amin pong kinikilala na ang pinakamahirap ay ang panahon ng paghihintay. Yun ang sandali na ang iyong katahimikan ang mas malakas. Yun ang sandali na madalas ang paghihintay ay nakakabagabag hanggang sa punto na nagiging hindi na matiis. Ngunit Panginoon, huwag mong hayaang manaig ang takot at kawalan ng pag-asa sa aming isipan, Ama. Sa ngalan ni Jesus, sinasaway ko ang lahat ng masamang espiritu at kasamaan sa buhay ng taong ito na gustong pasukuin siya, na iwanan niya ang kanyang mga plano, ang kasal, at ang mga bagay na kanyang naabot na. Panginoon, may mga tao na iniisip na walang pag-asa sa kanilang sitwasyon, na sinubukan na nila at nakita ng Diyos ang kanilang pakikibaka, pero parang walang ginagawa. Panginoon, alisin mo sa isipan ng taong ito ang kasinungalingan ng demonyo na nagdadala ng kawalang pag-asa at pagkabalisa na gustong maresolba agad ang sitwasyon. Ama, igawad mo sa iyong mga anak, Ama, ang kapahingahan, ang tunay na kapayapaan na hindi alam ng mundong ito. O Diyos, patawarin mo rin kami, Panginoon, dahil madalas kaming kumikilos tulad ni Saul, sinusubukan naming lutasin ang mga bagay gamit ang aming sariling lakas. Milalabag ang iyong mga utos, ang iyong salita, dahil sa takot na mawala ng kontrol. O baka kami rin ay tulad ng Israel? Ama, nagrereklamo kami, nagdududa sa iyong plano at hindi hinahanap ang iyong kalooban. Dahil nakatuon kami sa dito at ngayon. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, hinihiling ko ang emosyonal na kagalingan. Ilang tao na, Ama, ang nasaktan dahil sa maling desisyon noon. Marahil ang taong ito ay gumawa ng isang matinding desisyon tulad ng pakikipaghiwalay sa asawa, pag-alis sa kumpanyang yon, o pagputol ng mga relasyon na pinagsisisihan niya ngayon. Diyos, Ama, huwag mong hayaang masira ng pagsisisi ang kanyang kinabukasan. Hindi na mababago ang nakaraan, pero pwede tayong magsimulang muli ngayon. O Diyos, Ikaw ang Diyos ng bagong simula, hinihiling ko bigyan mo ng karunungan ang taong ito para ayusin ang kaya pang ayusin habang may panahon na Ikaw ang gumagabay. Bigyan mo ng lakas ng loob ang taong ito na humingi ng tawad, na bitawan ang kanyang pagmamataas, na gumawa ng desisyon na magdadala ng malaking pagbabago, Ama, sa pangalan ni Jesus. O aking Ama, ipinapanalangin ko ang mga kailangang magdesisyon. Naway wag silang kumilos, Panginoon, dahil sa presyo ng iba, takot sa pag-iisa o kasakiman. Nawai marinig nila ang iyong tinig na nagsasabing, Anak, maghintay ka pa ng kaunti, kumikilos ako, magtiwala ka. O Diyos, alam kong nagbibigay ka ng kaligtasan gaya ng dati. Ngunit Panginoon, hindi namin dapat isuko ang lahat ng ginawa mo sa amin, Ama. Hindi ito ang oras para panghinaan ng loob. Diyos, nararamdaman ko sa espiritu ko na may mga taong nilalamon ng panghihina ng loob, nawawalan ng lakas makipag-usap at may mga nag-aalalang tao sa paligid nila dahil sa matinding panghihina. Diyos, alam ko na madalas itong nangyayari dahil nawawala na tayo ng layunin sa buhay, hindi na natin nakikita ang dahilan para mabuhay pa. Panginoon, pasayahin mo ang taong ito. Ama, samahan mo siya saan man siya, ibigay mo ang kapayapaan at presensya mo, huwag mo siyang hayaang mamatay sa disyerto. Panginoon, pakiusap, gumawa ka ng paraan.
Diyos, alisin mo ang panghihina, ang bigat na nasa balikat, sa likod. Alam ko na madalas ay ang dyablo rin ang naglalagay ng pasaning ito, pero sa sandaling ito, pinapalayas ko, tinataboy ko. Ngayon, lumayas ka, Satanas. Ama, sa ngalan ni Jesus, takpan mo kami ng iyong dugo at dalhin ang pagbabago sa pamamagitan ng iyong presensya. Naway maramdaman ng taong ito ang pagbuti araw-araw at naway muling mabuo ang sigla at mga pangarap sa kanyang puso. Aleluya. Mahal kong kaibigan, pakiusap, huwag ka munang umalis sa video na ito dahil gusto kitang kausapin, lalo na kung hangad mong mabuhay kasama ang Diyos at lumakad kay Jesus araw-araw at itigil ang sariling gusto, ginagawa lahat sa sariling paraan. Kaya, kung talagang gusto mong makasama si Jesus, kung kinikilala mo na siya ang anak ng Diyos, na siya ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan, at ikaw ay nagsisisi. Gusto mo bang maging alagad at gawin ang kalooban ng Ama? Sabayan mo ako sa panalangin na yon, ayos ba? Magsasabi ako ng ilang mga salita at uulitin mo ito dyan sa inyong bahay. Sigurado akong nakikinig ang Diyos, sinusuri ng Diyos ang iyong puso. Aleluya. Sabihin mo ito, O Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako ay makasalanan. Kinikilala ko na kayo, Panginoon, ay namatay sa krus, nagbayad ng dugo dahil sa aking mga kasalanan, at sa ikatlong araw, kayo ay muling nabuhay. Jesus, alam ko pong namamagitan kayo para sa akin, kaya ako'y nananalangin. Maawa po kayo, Panginoon, kailangan kita. Huwag mo akong pabayaan mabuhay sa mundo na walang pag-asa at di sumusunod sa iyong mga daan. Pakiusap, Jesus, pumasok ka sa aking buhay. Naway ang iyong Espiritu Santo ay manahan sa aking puso. Ako ay mahina, ako ay makasalanan, ngunit naniniwala ako sa iyong kapatawaran, sa iyong biyaya at sa iyong kaligtasan. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Yun lang ang hiling at pasasalamat ko sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. O Panginoon, inilalapit ko sa iyo, Ama, ang taong ito na kagagaling lang manalangin. Sinasabi ng iyong salita na may kasiyahan sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisisi, at alam ko na daan-daan at libu-libang makasalanan ang nagsisi sa mismong sandaling ito. Diyos, nawa ay manatili silang tapat at matatag hanggang sa huli nilang araw. At naway gawin ng Panginoon na ang panalangin ito, Ama, ay makarating sa maraming tahanan, magdala ng kalayaan, kaligtasan at kagalingan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus ako nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos.